Kamakailan nga lang ay ating tinalakay ang patungkol sa bakbakang Boruto versus Code versus Kawaki and the other ninjas. Ngayon, atin naman talakayin ang patungkol na kung saan nga ba nagpunta sila Sasuke at Boruto nung umalis sila ng Konoha bago ang time skip. So bali, ayun nga din yung katanungang iniwan ko sa inyo guys dun sa isa nating content. Bago nga ba ang time skip doon sa pag-alis nila Sasuke at Boruto sa Konoha at pagtakas sa mga ninja, ang tanong dyan, pag-alis nila, saan nga ba sila pumunta? So may mga nabasa nga din tayo dun sa comment section na pumunta daw sila Sasuke at Boruto dun sa Ruchi Cave. Yung iba naman sinasabi na Lods, sa tingin ko pumunta sila Sasuke at Boruto doon sa Mount Myoboku. Meron din naman mga ilang nagsabi na Lods, sa tingin ko pumunta si Sasuke at Boruto doon sa buwan na kung saan nandoon nga si Toneri. At meron din naman nagsasabi na pag alis nila Boruto at Sasuke sa Konoha, namatay na daw si Sasuke. At ang nag-training kay Boruto ay si Kashin Koji. So mga sari-saring idea nga guys ang pumapasok sa atin o ang nagbabahagi sa atin. So sa mga sari-saring ideya na yan o mga sari-saring opinion, ating pagtitimbangin yan ngayon mga boy. Saan nga ba talaga pumunta sila Sasuke at Boruto matapos nilang umalis sa Konoha? So unahin na nga natin dito mga boy yung ideya na pagbalik nila Sasuke at Boruto sa nakaraan. Bale, tulad nga guys ng nakita natin sa Boruto episodes, pinakita din doon mga boy na bumalik nga sila Sasuke at Boruto sa nakaraan. So itong ideya na to mga boy ay may punto rin. Yung ginawa nila Sasuke at Boruto dati na pagbalik sa nakaraan, baka ganun din yung ginawa nila. So first idea to guys, okay? Ang first idea, baka bumalik uli sila sa nakaraan, itong sila Sasuke at Boruto. Tulad nung ginawa nila sa mga nagdaang episode. Di ba doon pinakita na bumalik sila sa nakaraan na isang halimbawa dyan na na-meet nila o nakita nila itong batang Naruto at si Jiraiya. Then dahil nga hagulgol din itong si Urashiki, nagkalaban-laban din sila doon. Kumbaga anong nangyari, Urashiki versus Naruto and Boruto, Jiraiya and Sasuke. Kumbaga nananahimik tuloy yung batang Naruto at si Jiraiya. Tapos nadamay tuloy sa bakbakan nila Urashiki, Sasuke at Boruto. So ayun nga mga ilang halimbawang nangyari sa pagbalik nila Sasuke at Boruto sa nakaraan. Ngayon guys, yung ginawa nilang bagay na yan, may punto rin na baka marahil yan din yung ginawa nila sa current situation ngayon. So yung pag-alis uli nila ng Konoha dahil nga maraming galit kay Boruto, baka nga bumalik din sila sa nakaraan. For the purpose na baka hinahanap nila yung part na bago mangyari yung bagay na to. Alam nyo, yung parang bago kainisan ng tao si Boruto, parang ayusin uli nila, ganon. Kaya lang, ang problema dito, kung ganun man ang purpose nila, parang tagilid din. Kasi kung ganun man ang gagawin ng author, parang may chance uli si Sasuke na magkaroon ng Rinnegan. Kasi nga, di ba, kung babalik sila sa nakaraan na dun sa mga fast forward na siguro, yung may Rinnegan pa si Sasuke, baka tuloy magkaroon pa uli ng chance si Sasuke na magka-Rinnegan. Kung kausapin ni Sasuke yung sarili niya na yung may Rinnegan pa. And then ipakita niya yung current situation niya ngayon na wala siyang Rinnegan. Kumbaga hihingi siya ng purpose na kailangan ko yung Rinnegan mo para magamit namin dito sa current situation namin ngayon. So isa yun sa mga pwedeng mangyari guys kung babalik siya sa nakaraan dun sa part na may Rinnegan pa si Sasuke. Pero dun din sa part na Boruto series na din. Kaya lang mukhang mahirap gawin yung bagay na yon kasi yung nakita natin yung bumalik sila sa nakaraan malayong malayong parte ng Naruto series. Kumbaga Naruto Kid pa kasi nasilayan nila. So kung ang purpose ni Sasuke is mabawi uli kanyang Rinnegan tapos maayos yung mga ilang bagay, mukhang mahirap yun balikan guys. Kaya yung sa punto o idea na maaaring bumalik sila Sasuke at Boruto sa nakaraan pag alis nila muli ng Konoha, mukhang tagilid guys. Siguro may mga part talaga na may punto yung idea na yun na bumalik sila sa nakaraan. Pero para sa akin, mukhang tagilid pa rin mga boy. At itong pangalawang idea mga boy is yung pagpunta nila Sasuke at Boruto sa Ryuchi Cave. So ito guys, may punto rin tong ideya na to. Maaari nga din na pumunta sila Sasuke at Boruto dito sa lugar na to. Pwede rin talaga yung idea na to guys. Kasi yung mga ganitong lugar, limited lang yung mga nakaka-access. Kumbaga, pili lang yung mga nakapasok. So kung dyan sila pupunta, marahil na hindi sila basta-basta mahanap ng mga tao. Kaya lang ang problema dito mga boy, na masabi kong hindi rin ako masyadong kumbinsido na dito nga sila pumunta, is yung ideya na may mga ilang karakter na nakakaalam kung paano makapunta
siya at makapasok sa Ryuchi Cave. Walang iba guys kundi itong si Orochimaru at Kabuto. So kay Orochimaru pwede guys na hindi niya sabihin sa mga ninja kung saan yung Ryuchi Cave para nga hindi mapuntahan ng mga ninja yung kuweba na yon. Pero kay Kabuto dahil nga mabait yun, mabait na ginamitan ng Izanami, eh baka sabihin niya kay Shikamaru o sa mga ibang ninja na kung saan nga ba matatagpuan yung Ryuchi Cave. Kaya lang problem doon, paano nila ma-access yun? Kasi nga parang may test pa yun para makapasok ka doon sa Ryuchi Cave talaga. Kumbaga may mga gagawin ka pa para ma-meet mo yung pinaka-ahas doon o yung pinakamatandang ahas o yung tinatawag natin na White Snake Sage. Saka may isa pang problem dito guys, baka hindi rin sila payagan dyan sa Ryuchi Cave. Kasi nga itong White Snake Sage o itong pinakamatandang ahas na matagpuan sa Ryuchi Cave galit doon sa ahas na summoning jutsu ni Boruto. Itong ahas ni Boruto guys, ayan, ang pangalan nito si Garaga. Galit kasi itong White Snake Sage kay Garaga na summoning snake ni Boruto dahil nga itong si Garaga puro lang daw katarantaduhan yung mga pinaggagawa. So baka hindi rin pumayag itong White Snake Sage kay Boruto na manatili sa Ryuchi Cave dahil nga yung summoning snake ni Boruto na si Garaga ayaw sa kanya ng White Snake Sage. So ayun nga yung pangalawang idea mga boy. Ngayon, ang pangatlong idea, kung may Ryuchi Cave, meron tayong tinatawag sa mundo ng mga palaka na Mount Myoboku. So dito, pwede rin pumunta sila Boruto mga boy. Kaya lang, ang problema is hindi sila basta maka-access sa lugar na to. So, ang maaaring pumasok dito na para maka-access sila, marahil magpatulong sila kay Kashin Koji. At doon nga aralin nila o maaari lang aralin yung Sage Mode. Kaya lang mga boy, ang problema, kung sakali man tulungan sila ni Kashin Koji na makapunta sa Mount Myoboku, baka pagdating nila doon, tanungin din sila ng mga palaka na kung saan na nga ba si Naruto. Tapos malaman pala ng mga palaka na nawawala sila Naruto dahil kay Boruto. So baka dahil doon, hindi rin sila payagan na manatili sa Mount Myoboku. At saka guys, hindi ko rin nakikitaan ng purpose na kung bakit manatili sila doon or bakit sila pupunta doon. Kasi kung pupunta sila doon, ang purpose lang naman nila ay mag-aral lang Sage Mode. Kasi walang kwenta kung tatambay lang sila doon. So marahil kung nandun sila, mag-aaral din yun ng Sage Mode. Pero ang isa pang problema kasi, yun nga anong purpose? Ba't aaralin pa ni Boruto yung Sage Mode? Napakatindi na ng ng mga kapangyarihan niya, 'di ba? Pero kung gayon man, kung aralin niya yung Sage Mode, parang sobrang duga na yun, 'di ba? Kaya medyo hindi rin ako kumbinsido sa idea na baka sakaling nagpunta sa Mount Myoboku itong sila Sasuke at Boruto. Then ang kasunod dito mga boy, ang isa pang idea na kung saan nga ba nagpunta sila Sasuke at Boruto is itong tulong mula kay Toneri Otsutsuki na nasa buwan. So may dalawang option dito mga boy. So basically, pagpunta nila sa buwan, hindi nila makakausap si Toneri dahil nga i-finish siya ni Orochimaru Otsutsuki sa loob ng 10,000 taon. So ang first option dito guys, para makuha nila yung tulong ni Toneri, is yung ginawa ni Toneri na may iniwan siyang chakra kay Hinata dati, dun sa The Last Naruto the Movie. Ngayon nga yung pinagbuntis na ni Hinata si Boruto, and dun na nakuha ni Boruto yung iniwang chakra ni Toneri. Nasa tingin ko nga guys ay may purpose yun. Parang katulad lang dun sa ginawa ni Minato nung bata pa si Naruto. Na yung chakrang iniwan ni Minato kay Naruto magagamit ngayon sa pagdating ng araw. Yung sa araw na kailangan na talaga. Halimbawa doon yung laban ni Naruto kay Pain, 'di ba? Yung huling buntot na yung gustong tanggalin ni Naruto, doon na lumabas si Minato. Kumbaga yung purpose na iniwan na chakra ni Minato, doon lang gagamitin yun sa pinakakailangan na talaga. Kasi kumbaga isang gamitan lang siya guys. Yung chakra na yon isang gamitan lang talaga. Kaya isang beses lang din nagawa ni Minato yung bagay na yon. So anong ibig sabihin guys? Yung naging case ni Toneri kay Hinata na nag-iwan siya ng chakra na marahil ngayon napunta kay Boruto, yung chakra na yon gagamitin ni Toneri para pagdating ng araw na delikado na nga si Boruto sa future, magagamit ata ni Toneri yung bagay na yon. Parang ganito guys, halimbawa may sobrang lakas na kalaban si Boruto, as in sobrang lakas talaga, yung hindi niya na talaga kayang labanan o hindi niya na alam yung gagawin niya paano matalo yung kalaban na yon. Tapos doon na naman papasok si Momoshiki, then bubulong-bulungan na naman niya itong si Boruto para sabihin ni Momoshiki na, Boruto, pagbigyan mo na ako. Hayaan mo kontrolin ko ang katawan mo. Magagawa ko siyang talunin kung hayaan mo lang ako na kontrolin yung katawan mo. So dun sa mga case na yon guys, o sa mga senaryo na ganun na siguro, yung nawawala na ng pag-asa si Boruto na sa sobrang lakas ng kalaban niya at hindi niya ito matalo, dun napapasok si Momoshiki tas bubulong-bulungan siya. Na dahil sa no choice na rin siya, baka hayaan niya na si Momoshiki na i-take over yung katawan niya. So dun na papasok itong si Toneri para paalalahanan siya na wag gawin yung bagay na yon, na i-allow niya si Momoshiki na i-take over yung katawan niya. So ganun lang guys, parang ginawa lang din ni Minato kay Naruto dati.
So ayun yung unang bagay na naisip ko na maaaring maitulong ni Toneri kay Boruto. Ngayon yung pangalawang bagay dito guys na maaaring matulong ni Toneri kay Boruto, ayun na nga yung pagpunta nila Sasuke at Boruto sa buwan para lumikom na mga impormasyon na makakatulong kay Boruto. So way back tayo mga boy, yung nagdadarang tao na si Hinata. Ngayon habang pinagbubuntis ni Hinata si Boruto, marahil may mga ilang bagay na ginagawa si Toneri sa buwan. At ang isang bagay doon guys is yung naghahanda siya sa mangyayari. Ganito guys, yung isang bagay na pinaghahandaan ni Toneri is yung mga guide o giya sa paggamit ng Jogan. Parang ano lang yan guys, yung sa ginawang stone tablet ni Hagoromo. Bali ginawa ni Hagoromo yung stone tablet na yun, di ba? Para maging giya o guide sa magiging descendant ng kanyang anak. Kaya lang binago nga lang ito ni Black Zetsu. So anong ibig sabihin mga boy? Ang ibig sabihin lang parang ganun nga yung ginawa ni Toneri habang nag-aantay siyang maisilang si Boruto. Bali nag-aanda si Toneri ng mga ilang bagay na magiging guide ni Boruto in case na mawala man si Toneri. So pagpunta nila Boruto at Sasuke sa buwan, marahil makakita sila Boruto doon ng mga ilang bagay na ginawa ni Toneri na maaaring guide ni Boruto sa paggamit ng Jogan. Tulad din sinabi ko mga boy, diba? Yung stone tablet na ginawa ni Hagoromo is giya o guide. Na yung stone tablet ngayon na ginawa ni Hagoromo, ang makakabasa lang nun is yung may Sharingan, Mangekyou Sharingan at Rinnegan. So marahil ganun din sa case ni Boruto guys. Marahil may mga sinulat si Toneri na nakapaloob doon sa buwan na ang makakabasa lang ay si Boruto gamit ang kanyang Jogan. At saka remember guys, bago si Toneri, may Hamura Otsutsuki muna, di ba? So kung ano yung ginawa ng kanyang kapatid na si Hagoromo, malamang may ginawa din si Hamura na magiging guide sa mga kalahi niya sa buwan. Ngayon nga marahil ay pinagpatuloy ni Toneri na magiging guide naman ni Boruto sa hinaharap. At dito na nga lumalabas yung time skip na kung bakit siguro malakas na nga si Boruto. Dahil sa mga iniwang guide ni Hamura na itinuloy ni Toneri na siyang nagamit na ngayon ni Boruto sa time skip. So ayun nga yung mga bagay na naisip ko guys, na kung saan nga ba nagpunta itong sila Sasuke at Boruto bago ang time skip. So sa mga bagay na binanggit natin mga boy na maaaring pinuntahan nila Sasuke at Boruto bago ang time skip, ano yung sa tingin nyo na pinakamalapit na punto na magsasabi na doon nga sila nagpunta? Or kung wala man doon sa mga nabanggit natin, ano-ano yung mga naisip nyo guys na maaaring pinuntahan nila Sasuke at Boruto bago ang time skip? Comment lang dyan sa ating comment section below guys para malaman ko rin yung mga sarili nyong opinion. Maraming salamat mga boy sa inyong panonood at palaging magsuporta. Hanggang dito, tayo nagpapaalam.